po, pamilya. Kumusta po kayong lahat? Aba, may vlog ulit ako. Pinagsisikapan ko po. Bago ko po ipagpatuloy, nais ko munang i-introduce sa inyo ang aking special guests today. Dahil kasama ang aking shadow, ang aming baby girl. Pero ito po ang pinaka-importanting tao sa aking buhay. At mahal na mahal ko. Please welcome my very own farmer. Kiko! Ang kalahati ng kiwi. Hello. Hi, sweetheart. Thank you. Thank you for doing this. Ready na kami. Dahil ang magandang topic ngayon ay Siyempre, tanim. tanim. Kasi kwento natin paano ko naisip tong vlog na to. Paano natin naisip? Oo, kasi- Bago bumagyo, di ba? Bago pa bumagyo, umuwi ako minsan at sabi ko sa'yo na masyado nang mataas ang presyo ng gulay, lalo na ng kamatis, ang palaya, talong. At napakataas, times 7, times 6. Dati nga nung tumaas ang sibuyas, gusto ko gawing hikaw eh. Oo nga. So, sa 750 isang kilo. Nandito po kami sa balcony, sa terasa po ng aming kondo. So mataas po yung floor namin, pero nakagawa po kami ng kahit paano maliit na food garden. So we have herbs, we also have, di ba, we have tomatoes, we have sili, we have calamansi. Kalamansi, Ito, chives, may rosemary, chives. Meron pa kaming sabila. Ayun, Sabila yung maganda sabila. sa buhok. Oo. Tapos, ito yung kalamansi. Basil. May basil. Oo, tapos may tanglad. May tanglad. Sarap, ina-iced tea ko yan. yan. Bukod sa pinangluluto sa manok. So, in Citronella. other words, sabi ko po, bakit ganun? Bakit gumawa tayo ng vlog? Sabi ko, para makatulong tayo dun sa mga, siguro naiisip nyo na ng ilang beses, pero hindi nyo pa nagagawa or hindi nyo alam gawin. So, ito po yung mga simpleng, mga pwede nyong itanim sa bahay, sa bakuran nyo po, na para hindi na tayo lagi namimili ng mga basic at mga essential na mga gulay natin pag nagluluto tayo mga Pilipino. I really like to have a food source in my backyard. So no matter how small your spaces are, it's very possible. You can be living in an apartment, a tiny house, or a mansion. It doesn't matter. You can always have that patch of land in your garden na puno ng mga kumbaga kitchen garden. So doon na lang kayo kukuha. You can always harvest from your garden just before cooking, so they're guaranteed chemical free. Yes. And they're guaranteed organic, and they're guaranteed totally healthy for you and your family. Halimbawa, talbos ng kamote. Yan, talagang isasaksak mo lang sa lupa. Bilis. Diba? How can they do that at home, yung talbos? Ito, Exemplo natin. galing sa palengke to, ilalagay Itong lang roots itong niya. roots sa tubig. Diba? After 2-3 days, lalabas yung kanyang tangkay. Maglalabas na ng Para roots, tutubo maugat-ugat, na. oo. Ganon din ang kangkong, upland kangkong. Tapos pwede mo nang ilipat sa paso. Sa paso na may soil. Okay. Oo, paso na mayroong garden soil. Ayun na. Ito, pinaka masustansyang gulay. Oo. Ito, Nakikita kung saan nanggagaling ang pagkain nila. So, nag-harvest din po sila, nag-aani, nakikitulong. Sinadya po namin ni Kiko yon para alam nila na ganito pala dinadaanan ng farmers, ganito pala nanggagaling yung gulay namin. So, mas ina-appreciate pag hinahain. Medicinal herb. Alam niyo po, ito'y binigay nung aking direktor sa aming bagong teleserye, ang Saving Grace sa akin. Dahil tumaas po ang blood sugar ko isang beses. I just wanted to share with you, this plant is called serpentina. I suppose you can go to garden stores and also ask them kung meron po silang serpentina available or saan makakabili. Or baka i-search natin online, di ba? Serpentina. Binigay po ni Direk FM Reyes to sa akin kasi po sabi niya na concerned siya nung tumaas yung blood sugar ko. Now, we don't know of any scientific, Yung no scientific approved evidence. therapeutic. Pero alam nyo naman sa Pilipinas, parang malunggay. Now, we know that moringa leaves are very nutritious. Pero nung panahon pa ng mga lola natin, talagang we knew, kahit na wala tayong binabasang, di ba, yung scientific report about it. It's the same with this. Ito po,
itatanim ninyo, sabi po nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar or nakaka-prevent ng pagtaas, nakakababa po ng cholesterol. Naku po, yung mga katulad nating teenager, yan na. Dati, kumusta Diabetes ng boyfriend daw, mo? Ngayon, diba? kumusta ng blood sugar mo? Kumusta na yung Diabetes. cholesterol? Cancer. Pang-contra daw sa diabetes. Yeah, because of blood sugar. And then, sabi nila, it helps to prevent cancer. So, bakit hindi? Ngayon, ganito po ang pag-consume nito. Sabi po ni Direk, kuha lang po ng ilang dahon. Tapos po, kung pwedeng pakuluan, parang gagawin nating tsa. So, sabi ko, Direk, pwede pong lagyan ng honey or sweetener. Pwede, pero pagka daw po ininom ninyo, mas mapait pa daw kesa sa ampalaya. So, gagawin lang natin. So, di pa pag ganyan, ayoko. Parang gamot, di ba, minsan? Ginaganyan ko lang. Bitter. Tapos, wag lang yung mapapasok kayo. Okay. Pero, so, serpentina. Pero siyempre, sa lahat ng bagay tungkol sa kondisyon, medical condition, always consult Your doctor, yes. Now we go to the main event. We're here to present to you how to make a little kitchen garden of Filipino veggies. Some Traditional of them. veggies. Yung, okay, we can Okay. start. Ito na Magpapakita tayo. po kami kung paano natin pwedeng umpisahan ang ating home garden, ang ating source ng mga gulay sa ating sariling